Sihan mga minamahal kong mga kaibigan ang nagaganap at ginaganap na Bus Preaching Ministry Grand Devotional and Seminar April 21, 2024 sa Sapampalay State Church. Ito po ay dinaluhan ng mahigit kumulang sa 50 mga participants ng Bus Preaching Ministry team. Na ito naman ay dinaluhan ng iba't ibang mga team na nangunguna dito ang Sapampalay team, Bus Preaching Ministry team ang nangunguna. Ang host nito ay ang Sapampalay, at ito naman ay dinaluhan din ng San Jose del Monte, Bulacan team ng Bus Preaching Ministry team, at ganun din ang Camarin Bus Preaching Ministry team, ganun din ang Commonwealth, ang Valenzuela, Novaliches. Ito po ay dumalo sa ginanap na Grand Devotional and Seminar April 21. At ito inyong nakita ang salusalo ng mga manggagawa ng ating pong Panginoong Diyos, na ito po ay dala ng ating pong mga kamanggagawa na mga bus preachers and singer. Dito po ay nagaganap ang banding ng mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos na masigla, ginagampanan ang gawain ng ating pong mahal na Diyos. Ito po ay dinadaluhan ng mga leaders ng ating mga iglesia, mga elders, mga department head ng ating ibang mga iglesia na pinanggagalingan ng ating pong mga kapatiran. Tayo'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos sa matagumpay na seminar and grand devotional ng Bus Preaching Ministry. At marami din po tayong mga natutunan sa seminar na ito po ay dubduban ang pakikinig ng pagpapasigla at pagpapalakas ng mga nangunguna sa atin sa Bus Preaching Ministry. At ganoon din, tayo ay nagpapasalamat sa ating pong mga sponsor, dahil sa kanila ay patuloy nating natatanggap ang mga kalakasan at kasiglahan, at ganoon din naman sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, patuloy na nagampanan ang gawain niya. Kaya kami ay lubos nagpasalamat una sa ating pong mahal na Diyos, ganoon din naman sa inyo mga kapatid, mga partner sa ministry, kahit kayo'y hindi namin nakasama sa personal, physical na paglilingkod sa ating pong mahal na Diyos, pero kayo naman ay kasama namin sa financial, ganoon din sa panalangin, dahil hindi rin naman magagawa natin ang maglingkod sa gawain ng ating Panginoon na mag-isa. Kailangan po natin na may mga kasama na tulad po ninyo na ginagamit din ng ating pong mahal na Diyos upang isulong ang gawain. Kung paano pinagpala ng Diyos ang kanyang mga manggagawa, ay ganun din naman ang mga manggagawa sa likod nito na mga sponsor. So wala pong tinatangi ang Panginoong Diyos. Lahat tayo ay pinagpala sa kalusugan, pananampalataya, ganun din sa opportunity na maging kabahagi, kasangkot sa gawain ng ating pong mahal na Diyos. Kaya ang patuloy po naming panawagan sa lahat ng ating pong mga kapatid sa pananampalataya, tayo'y patuloy na magdalanginan sa isa't isa habang tayo ay nandito sa sanlibutan ito ay gagawa sa kanya pong gawain. Tayo po ay patuloy na makiisa, makisangkot. Yan ay ilan sa mga nagpapalakas sa atin din ay Sister Margie Bello, at ganun din naman ay kanya ring ipinapahayag na ang ating gawain ay hindi po ito magtatapos sa ating lamang kakayanan o ating mga talento, o kaya hindi natin ito magagawa sa pamagitan lamang natin, kundi ito ay magagawa sa tulong ng ating mahal na Diyos, sa banal na Espiritu sa ating Diyos Ama na patuloy umibig sa atin, at lalo na sa ating tagapagligtas na ating pong Panginoon Hesus. Ni-encourage din niya ang kapwa mga manggagawa na patuloy lang sa paggawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos
habang ito ay mayroong pagkakataon pa at malaya pa tayong makapaglingkod. Matamang nakikinig naman ang lahat ng mga dumalo sa ating Grand Devotional and Seminar na ginanap sa Sapampalay. At narito rin ay isa sa kanya pong sinabi, mga kaibigan at mapatid, na bilang mga manggagawa ng ating pong Panginoong Diyos, ating pong panatilihin ang disiplina sa ating pong mga sarili, sa ating pong pagtayo sa loob ng bus, ang ating pong inipresenta o kaya ipinapahayag o kinakatawanan ay walang iba ang ating pong mahal na Diyos. Kaya ang ating pong iniingatan lagi ay ang ating pong mga pananalita, ganun din naman ang ating mga suot at ang ating pang ibang mga kailangan na baguhin o kaya ayusin habang po tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dinidiin din po ni Sister Margie na ang ating pong paglilingkod ay ito po ay isang malaking karangalan at pagbibigay parangal o kalwalhatian sa ating pong mahal na Diyos. Kaya dinidiin niya na ang ating pong gawain ay hindi po ito basta-basta, kundi ito po ay gawain na ang ating inipresenta dito o ating ipinapahayag ay ang kapangyarihan, ang sangkalangitan na siyang umibig sa sanlibutan. Kaya po mga kaibigan at mapatid, tayo po ay mga ambasador ng ating pong mahal na Diyos. Kaya ay ating pong patuloy na gampanan ang gawain ng Panginoon na hindi natin siya nakakahiya o ikinahihiya sa maraming mga tao. Kaya ito ay mahalaga ang seminar at Grand Devotional na ito dahil dito po natin ibinigay, ipinapaalala at ating ipinagkaloob sa mga kapatiran na ang gawain ay hindi ito sa atin kundi gawain ito ng ating mahal na Diyos. Kaya maraming salamat din sa mga dumalo at ganoon din naman sa ating pong mga sponsor na patuloy nakikisangkot, nakikibahagi sa malawakang gawain ng ating pong mahal na Diyos. Kami ay nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan namin nasa malayong lugar. Kayo'y kasama namin lagi sa panalangin araw at gabi at kami rin naman ay inyo ding isama sa inyo pong mga panalangin dahil tayo ay magdadalanginan sa isa't isa upang ating makamtan ang pagpapala ng ating mahal na Diyos. Si Brother Amador alias Panoy ay naroon din sa nasabing Grand Devotional. Isa rin siya sa guest speaker ng ating pong sinasabing o ginaganap na Grand Devotional and Seminar na siya ay nagtatalakay na kung papaano ang patnubay ng Diyos sa atin habang tayo ay gumagawa sa kanya sa gawain ng ating pong mahal na Diyos. Pinasigla, pinalakas na ni Brother Donovan Amador as Panoy na ang manggagawa ng ating Panginoong Diyos sa panahong ito ay dapat hindi makitaan ng anumang panghihina o kasiraan sa mga taong ating pinaglingkuran. Dahil nga tayo ay mga ambasador ng ating mahal na Diyos, kaya ating pong itayo ang kapakanan ng ating pong Panginoong Diyos o kaya'y ating pong ipakita ang kalwalhatian ng ating Diyos sa mga taong nakatingin habang tayo'y nagsasalita. At ang kanyang pagdidiin dito mga kaibigan at mga patid, ang ating paglilingkod ay hindi natin sisirain ang ating pong mga iglesyang kinakatawanan. Bagkus ay ating pong patuloy na iingatan ang ating pong mga kasamang nananalig sa ating pong Diyos. Kaya maingat na ating pong ginagampanan ang gawain ito. Maingat sa pananalita, maingat sa ating pong mga panunuot, maingat din naman sa ating pong mga topic na ating pong ibinibigay sa mga tao o sa mga pasahero. Ang ating layunin, mailapit sila sa Diyos, maibigay ang pangako ng ating mahal na Diyos sa kanila. Kaya ang
paglilingkod na ito ay hindi po ito biro. Dahil dito, patuloy po natin gampanan na may kaayusan at may pananalig sa ating Diyos na hindi tayo pababayaan sa paglilingkod sa Kanya pong gawain. Makita po ninyo mga kapatid na nariyan po ang mga kapatiran ay matamang na nakikinig sa mga pampalakas, pampasigla na ibinigay din ni Brother Panoy. Alam po ninyo si Brother Panoy, ang siya po pinaka-una na naglilingkod sa larangan ng bus preaching ministry. Kaya siya po ay masigla na nagpapalakas, nagpapasigla sa atin. At sa mga dumalo sa nasabing Grand Devotional na ginanap April 21, nakaraang araw lang o kaya kahapon o kaya kahapon, tama po yun mga kaibigan. So ati pong nakita na ang mga kapatid na dumalo ay masaya naman nilang tinanggap ang hamon na hindi lamang ito gawain ng isang tao, kundi gawain ito ng lahat. Kaya isa na rin sa pagpapalakas, pagpapasigla na ginagampanan po natin dito ay makisangkot. Hindi man kayo personal na makisangkot sa gawain ng ating Panginoong Diyos, maaari naman kayong makisangkot sa pamagitan ng inyong panalangin at inyong mga financial. At ang mga financial naman ninyo mga kaibigan, yan naman po ay ibinibili ng mga missionary books para sa pamamahagi sa mga bus o kaya pasahero ng mga bus. Kaya hindi po nasasayang ang inyo pong mga ibinibigay o ibinabahagi ng mga pagpapala mula sa Diyos. At yan ang idinidiin ni Brother Amador, ni Brother Donovan Amador as Panoy. Kaya po mga kaibigan ay nariyan po alang-alang sa ating pong Panginoong Diyos. Sinisika po natin na hindi lamang tayo ang maging manguna sa manggagawa ng ating Panginoon, pati na tayong mga tinatawagan na karamdam na tayo po ay tumugon sa panawagan ng ating pong mahal na Diyos. Dahil tulad ng una-una naming sinabi na hindi po ito gawain ng isang tao o ng isang grupo, kundi ito ay gawain ng buong iglesyang pinagkatiwalaan ng ating pong mahal na Diyos, na ito ay kailangan magawa ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ang inyo pong lingkod, si Brother Joel, patuloy na humihiling, dumadalangin na ang Panginoon ay magpadala pa ng maraming mga manggagawa para sa Kanya pong gawain. At yan naman din po ang kahilingan ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga apostol, na ipanalangin na magpadala ang ating pong Panginoong Diyos o ang Diyos Ama ang may-ari ng mga anihin, na magpadala ng mga mang-aani dahil ang anihin ay napakalawak. So marami pong mga patutuo na simula nung naitatag ang bus preaching ministry, marami pong mga kapatiran na nanumbalik sa ating pong mahal na Diyos o sa pananampalataya, dahil ito'y iniisip nila na hindi lamang ito panawagan sa mga tao na malayo o kaya'y hindi pa nakaranas na makalapit sa ating Panginoong Diyos. Ito rin ay panawagan sa mga tao na nagkaroon na minsan ng relasyon sa ating Panginoong Diyos, pero sa mabagyat na mga karanasan, mga malungkot na karanasan, sila po'y natukso, tinukso ng kaaway, at sila po'y nanghina at nanglaylo, nanlamig sa kanilang pananampalataya, at sila'y nawala minsan sa ating Panginoong Diyos. Pero nung makita nila na marami na pong mga kapatid na lumabas sa mga iglesia upang manalangin, hindi lumabas na hindi na bumalik kundi pang lumabas upang mangaral. Kaya ito naman sila ay nagbalikan upang muling sariwain ang pag-ibig ng Diyos. Yan, nakita po ninyo mga kaibigan, yan po sa tanghalian, naghahanda po ang mga kapatiran, kanya-kanya po bit-bit
ng mga pagkain o pagsalusaluhan ng marami. Kaya masaya namang nagsasalo-salo ang mga kapatiran sa mga pagkain, bit-bit din ng ating mga kapwa manggagawa upang lahat ay makinabang at lahat ay masaya habang nagpapalakasan hindi lang sa spiritual, maging man sa pisikal ay nagpapalakasan din ang bawat isa sa atin. Kaya inyo pong makikita mga kaibigan, mga kapatid, na ang mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos ay patuloy ginagampanan ang gawain ayon na rin sa atas ng ating pong Panginoong Diyos. Pasalamat tayo sa ating pong Panginoon sa mga biyaya ng kalakasan, kasiglahan, pangatawan, kalusugan at lahat ng mga biyayang ito ay mula sa ating pong mahal na Diyos. At dahil din sa ating pong mga kasama na sa gawain sa ministry na hindi man lang natin sila nakasama in person or personal, pero ang kanilang panalangin, ang kanilang mga biyaya, pananalapi ay kanila naman pong ibinibigay para maraming mga manggagawa pang ma-encourage sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, salamat po sa inyo. Hindi po mapuputol ang aming pong mga pagpapasalamat sa inyo dahil po sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa gawain ng ating pong mahal na Diyos. Kaya yun po ay ang mga biyayang ito o ang mga kaloob na ito o ang reward ng Panginoon ay sama-sama nating tanggapin at sama-samang ipagkaloob ito ayon naman sa ating pong mga kanya-kanyang pagsisikap, paggawa sa gawain ng ating pong mahal na Diyos. Yun po, nakikita niyo pong na mga natural na pagkain lang ang mga inhiyain ng ating pong mga kapwa manggagawa. At ito po ay puro lang po yan mga pagkaing malilinis, mga natural, wala po diyang mga karni mga kaibigan, mga kapatid. Yan po ay puro mga prutas, gulay, mga root crops, mga saging at kamuti. Ayan po, dahil nais po ng Diyos na tayo ay magkaroon ng malusog lagi na pangangatawan. At iwasan natin ang ating katawan na hindi magiging kapuna-puna sa ating paglilingkod mga kaibigan. So, yan po ay dinidiin sa ating pong Grand Devotional, and ang mga kabataan ay kailangan natin sa gawain. Kaya masaya naman makisama o isama natin ang mga kabataan sa gawain, di ba? So, iba-iba ang mga kasama natin sa gawain sa Bus Preaching Ministry. Mayroon pong mga teachers, mayroon pong mga principal, mayroon pong mga nag-oopisina, mayroon pong mga sa tahanan, mayroon pong mga literatures evangelist, at mayroon ding mga elders at iba-iba pang mga posisyon sa mga churches na kinakatawanan din nila. So, ibig sabihin lamang po mga kaibigan at mga kapatid, na ang ating pong gawain ay patuloy na nawagan maging matanda o kaya'y bata. Patuloy itong nanawagan na makisangkot, hindi man personal, kundi ang inyo pong mga panalangin at ang inyo pong pananalapi. Dahil ang pagbibigay po ng pangangaral sa pamagitan lamang ng salita, ito po ay nawawala agad. Pero kapag ito ay mayroon silang mabasa at ito ay kanilang maulit-ulit, mananatili po ang mga mensahe sa kanilang puso. So God bless po sa inyong lahat. Ang Diyos ang sumaat.